H2O Mini. Ngayon, ang ano na lang natin dito is mag-a-adjust na lang ng regulator. Ang problema, parang nakitaan ko siya ng singaw. Ayaw ko nang buksan kasi bagong-bago ito. So, lalagyan na lang natin ng tangke na malaki, yung mahaba, para ma-troubleshoot natin. So, hindi siya pwede rito. Nakukunti ng hangin kasi ubos ka agad. So, lalagyan natin siya ng tangke na mas mahaba. Yan. If ever may singaw, itong regulator na to is para ayaw ko naman siyang buksan, so mas better na ito na lang. Regulator na to ang ilalagay natin. Gagawin natin siyang 1,800. So sagad siya. So dito since kasi yung ganyan, gusto kasi nung may-ari ng laruan na to is gagawin niya na 0.5 or 0.6 yung tank niya. So dito medyo ano pala, medyo sikip ito. So pagbabasihan niya na lang daw kung gaano kahaba yung magiging, mas maiksi siguro yung isang halos parehas lang pala. So hindi niya, mas gusto niya yung mas mahabang tank, kaya yung mas malaki CF tank na yung gagamitin niya. Kaya sana ito lang yung gagawin natin. Meron tayong receiver na mini, yan, and then meron tayo nitong, ginawa natin siya ng offset, and then after ng offset meron tayong power plenum, then itong regulator. Ngayon ito munang tank na itong ilalagay natin, since mas hindi kakasya sa kanya. Ayan siya. So pantay na pantay naman yung kanyang clearance. Ibig sabihin tuwid na tuwid. Ito na lang i-repair ko rito kasi napansin ko wala siyang, hindi siya naglalak. Ayan, kahit may barrel na, ganun pa rin. So dito mas maiksi ng konti yung barrel. Hindi naman po pwedeng ilagay ito kasi mag-iiba yung clearance, mahahatak siya pataas. So ito siya, mahahatak siya pataas. So hindi siya aligned dito. Ganyan. Pwede yung mas maiksi niya na, meron kasi ito mas maiksi na silencer dito. So pwede siya dito. So ayan, makikita nyo, pantay na pantay naman siya. So okay yung pagkagawa natin ng offset. Is naman siya. Tapos tayo. Ayan. Nga lang, medyo nagmahaba dito. Pero paraan talaga yan sa Predator para maging accurate siya at saka malakas. So ito daw ay gagamitin pang long range talaga sa fish pond. Alam niyo naman yung fish pond, merong 100 meters yung haba. Merong mas mahaba pa. Yung lapad niya 150 meters. Maiksi pa lang yun. Maliit pang fish pond yun. Hindi pa talagang. Tapos yung haba niya, gagamitin niya daw itong pambugaw dun sa mga ibon na kumakain ng sugpo. So kaya gusto niyang palakasin at gawin mas maraming shots para naman ayun, maging effective siya dun sa purpose niya. Ngayon po wala kasi tayong barrel. So kung ito yung ilalagay, saktong-sakto. Ito pala yung katapat niya. Kaya lang daw, sabi niya, ito ay maluwag. Pag maluwag daw ito, sumisikip lang siya pagdating sa dulo. So nagbabago daw ang yan. Masikip naman siya pagdating sa dulo. Ayan o. So ayan siya. Sakto-sakto naman o. Sakto-sakto siya dito, parang sinukat. So kaya lang nagbabago daw ang shots pagkapag yan na nakalagay. So gagawin natin, lalagyan muna natin ang hangin to. Tapos i-check ko kung pwede ko bang gamitin yung regulator. Para kasi yun. So maluwag po yung isa na regulator niya.
hindi siya mahigpit, kaya pala sumisingaw. So dito ako, hindi ko kasi ito na-check. So itong kabila, ganun din, maluwag pa rin. So dapat doon na lang pala sumisingaw. Akala ko yung kasi mahirapan tayo rito kapag masyadong malaki yung tank. Ang hirap i-discharge kasi kailangan ito i-set yung output niya. So kaya kailangan natin dito tatanggalin ulit natin, tapos higpitan lang natin yung gauge kasi yun nandun pala yung problema sa gauge, kaya pala naramdaman ko may mga singaw. So ito kasi hinahanda ko ito para doon sa darating na conversion. Tapos meron din kasi akong isa dyan na kailangan gawan to rin ng yun, kailangan buuin to rin. So dito hihigpitan lang natin to. So ito hihigpitan natin siya. Ayan. Yun na pala, sumisingaw. Akala ko may problema sa reg. Ayan. Kasi po, dito siya ina-adjust. Adjustable tong regulator na to. Kaya, ito i-adjust natin siya. Pero bago yon, kailangan, napansin ko kasi, ito yung ginagamit din pang-testing sa kanya. Pero gagawin natin dito sa tatanggalan natin ng hangin agad kapag mag-a-adjust na tayo. So dito lang ako mag-a-adjust para dito lang sa dulo. So ito lang yung gagamitin ko as tank niya para madaling i-discharge yung hangin. So ayan, nahangin na natin. Sa setting na to is 1,200 ang output na. So kulang, mag-a-adjust tayo ulit. Ganun talaga yung regulator na alisan mo ng hangin, yung safest na paraan. Tatanggalan natin ng hangin, then alisin yung i-unlock. Ito, i-unlock to. Yan. And then mag-hatak tayo ng konti. Yung ganun. Tapos hanggang 3,000 kasi adjustment nito. Yan, ilalak natin para hindi siya ganda. So mag-adjust ulit tayo. Lagyan natin ulit ng hangin hanggang sa makuha natin yung 2,000 PSI. Nandito yung output. So wala pa siya, zero pa siya yung output niya. So ayoko naman palampasin masyado yung dapat ito ay papatak sa kalahati yung output na. So magse-set ulit ako ng bago. So mahirap iipin niya kasi may hangin. So gagawin natin, i-discharge natin siya by ganun pag-discharge ng hangin. So i-discharge ko muna ulit and then pakita ko ulit sa inyo mamaya. So ayan, since zero output pa siya, ewan ko lang kung pinagpalit ba ito, pero tingin ko hindi naman. Kasi tama, ito tama sa hand pump ko, 2,000 PSI. 2,000 PSI din sa hand pump. So ito yung output na. So ngayon, bubuksan natin ulit para may adjust. Ayan. Ang adjustment niya is paluwag. Or yung yan, bubuksan natin ulit since wala namang palo, laki damihan na natin kasi ang sabi nila is up to 3,000 PSI daw ito. So dagdagan na natin, madali lang naman mag-discharge kasi pag ganito, konti lang yung naman na hangin. So ayan, so lalagyan ulit ng hangin, pakita ko sa inyo pag tumama na tayo kasi ito naman
Imamatch lang natin output. Ito yung input niya. So, ang output na dito. So, papakita ko sa inyo. Ganun lang naman yun eh. Ito lang naman yung ginagawa ko. Tapos, sinahanginan ko dun sa aking electric pump. Kaya, hindi natin mabitbit yung cellphone natin doon. Kaya, hangin ako lang naman. And then, dito, makikita kung gaano karami ng hangin yung laman niya. And then, dito naman, makikita yung output niya. So, kung paano ina-adjust yung output niya, pinapakita ko naman sa inyo. So, doon po muna tayo. So, ayan, nilawagan ko na. Pero, hindi pa rin pumapalo yung output niya. Pero, bumubuga siya. So, may duda ako dyan na hindi gumagana itong regulator na, itong gauge na to. Yung output gauge niya. So, gagawin natin para makasigurado tayo, maglalagay tayo ng isang output gauge dito. Lalagyan natin siya ng output gauge para masigurado natin na yun yung output na nalalabas na. Para alam natin. Kasi may output eh. Hindi pwede, pumuputok siya eh. So dito, maglalagay tayo ng gauge para malaman natin talaga kung may output siya. Kung ano yung output niya. Kasi mahirap. Hindi natin alam, baka 3,000 na yung output niya. Dito medyo mahirap nang mahirap nang i-discharge yung hangin. Kaya ayaw ko nung gano'n. Since 2,000 yung output na target natin, doon muna tayo mag-stick. So ito na yung gauge natin. 3,000 PSI din yan. Ayan, ewan ko bakit yung camera ko ayan, nakasiro pa siya. Pero 3,000 PSI maximum. So, ilalagay natin siya muna dito. Tingnan natin. Kasya naman. Ayan. Ilalagay natin siya dyan para makuha natin yung output talaga. Ito, dito, sure na. Kasi pumuputok naman siya eh. Yun. Pag higpit nito, medyo kasi fine thread yan. Konting higpit mo lang. Talagang sobrang higpit na siya kasi fine thread. So ngayon, hahanginan ko ulit kahit di pa siya gumagana, no problem. Ang gagawin lang natin dito is dito tayo magbe-base. Lalagyan natin ng 2,000 PSI. Tapos titingnan natin yung output dito. And then kapag 2,000 na siya, 2,000 na yung output niya, magdadagdag ako ng hangin para maging 2,500. Ngayon yung 2,500 na yon, dapat 2,000 pa rin dito. Hindi siya sasabay umangat kasi pag sumama siya, ibig sabihin yung output na mas mataas pa kaysa dun sa dapat ngayon, magiging output niya is wala pang 2,000. Kapag siya ay sumabay dito, ibig sabihin sobra. Sumabay siya dyan. Kung 2,000 lang naman, kasi magdagdag ako ng 500 at hindi na siya sumama. Pero kung tumataas pa rin siya, so kagad? Ito kagad yun. Ayan, kung makikita nyo, ayan na nga. 1,200 yung output niya. Ayan, 1,200. Yun. Tapos yung input niya is 1,600. Ayan. Yung input niya, ayan, 1,600. So, 1,600, yung output niya is 1,200. So, ibig sabihin, magdadagdag pa tayo ulit ng output niya. Di-discharge ko ulit yung hangin. So, magdadagdag tayo ng output niya. Hanggang sa makuha natin yung almost 2,000. It's either 1,900 or 2,000 PSI na output. So, hindi na nagbabawas ng hangin. Wala siyang singaw. So, ganon. Kung makita nyo dun sa aking video, binuo ko siya. Isa simple lang naman. Lahat yan hand-tight. Kahit yung regulator is hand-tight din. Hand-tight din yung offset niya.
So, hand tight lahat. Maliban lang dito sa may mga tornilyo na Allen. So, Allen wrench ang ginamit natin dyan. So, di-discharge ko ulit at mag-a-adjust ulit ako dito. So, tama-tama, ito lang yung output na nakuha niya, 1,200. So, makikita nyo, walang singaw siya pagdating dito sa mechanism na kinabit natin. So, dito, medyo magdadagdag pa ako ng konting higpit nitong offset. So, ganyan ang gagawin natin. Pakita ko ulit. Maghahangin lang naman ako, di-discharge ko muna. And then, lalagyan ko ulit ng, i-adjust ko muna ulit. Pakita ko sa inyo paano i-adjust. And then, lalagyan natin ulit ng hangin hanggang sa makuha natin yan. Ganun po ina-adjust ang regulator na to. Hindi siya as in, hindi siya naka-expose yung adjustment. So kung gusto mong gano'n na maging pwedeng lagyan ng discharge valve yung isa, kaya lang wala po tayo ng ganyang discharge valve since ito ay 8mm yung size nung nung thread niya. So wala po tayong ganong discharge valve. Meron tayo ay 10mm na, or mas malaki, ayun, parang 10 ba or 12mm bali, hindi ko pa na-check ulit kung ano available. Pero dito, ayan, pwede naman takpan to kunyari para hindi siya magmukhang gauge din, kasi ito na yung output gauge. Hindi naman to pwedeng ilipat dito kasi ito M10, ito is M8 lang. So discharge ko muna, pakita ko ulit sa inyo mamaya. So ayan, tumaas na, naging 1,500. Tapos yung laman ng tank is almost 2K. Ayan. So ibig sabihin, dapat kung sasabay siya doon sa pagangat na almost 2K. So ibig sabihin, kailangan pa natin mag-adjust ng konti para doon sa talagang output na. So magre-release na naman tayo ng hangin. So ito siya. Doon sa aking electric pump, ayan, almost 2K or maybe 2K na yan. Pero dito is 1.5 pa lang. So magbababa tayo ulit ng magtataas tayo ulit konti pa para papunta sa 2,000. So pag ito ay 2,000 na, ayan, tapos na kasi 2,000 yung hinihingi nung may-ari nito. So discharge ko ulit, and then pakita ko ulit sa inyo pag ina-adjust natin.